May bago ka bang cellphone at gusto mong i-register ang iyong GCash account dito, pero ganito yung lumalabas? Your account is already registered to another phone. Kaya tara, samahan niyo ako at aayusin natin yan. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Siyempre kung maglalagin kayo, punta kayo sa inyong GCash account. Pagkatapos may makikita kayong ganito, ilagay niyo po yung cellphone number. Pagkatapos niyo malagay, i-click niyo na po ang next. And then may makikita kayong ganito na nag-send daw sila ng OTP sa inyong cellphone number. At pagkatapos ninyong malagay yung OTP at ganito yung makikita ninyo, your account is already registered to another phone. So ibig sabihin yan, naka-register pa yan sa ibang cellphone or yung dati ninyong cellphone. Kasi ito yung update ni GCash na dapat isang cellphone na lang ang paglalag'inan mo ng inyong GCash account. At kung nakalagin pa sa inyong dati or lumang cellphone, yung GCash account niyo, ituturo ko sa inyo kung paano i-log out yan. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa ating isang cellphone na doon nakalagin yung ating GCash account. Pagkatapos i-login natin ang GCash natin doon. At pagkatapos niyo makalagin at nakapasok na kayo, hanapin nyo na lang po itong dito sa baba, yung profile. Ito po. Then after that, may makikita po kayong ganito. So hanapin at i-click nyo na lang po itong settings. Ito po. At may makikita po kayong ganito. So dito hanapin at i-click nyo na lang po itong account secure. So ito po yon. And then may makikita po kayong ganito. May registered phone. So dito makikita nyo po kung anong brand ng cellphone at kung anong unit ito. So dito current phone, ito yung naka-register sa inyong GCash account. So para matanggal natin yan, i-click lang natin tong parang arrow pababa. Itong may square guys. At may makikita tayong ganito na register date, ganyan. At tapos dito sa baba makikita natin yung unregistered phone. So i-click lang po natin tong unregistered phone. So ito po. At mapupunta po tayo dito sa you're about to unregister. So kung gusto ninyong i-unregister yung cellphone na ginagamit ninyo ngayon sa inyong GCash account, i-click nyo po ang yes, unregister. Pero kung ayaw nyo, gusto niyo i-cancel, i-click nyo ang no. Pero sa atin, gusto nating i-unregister, so i-click natin itong yes, unregister. At mapupunta po tayo dito sa pag-take ng selfie. So make sure guys, sa pag-take ng selfie, dapat nasa maliwanag kayong area at dapat walang nakasagabal sa mukha ninyo, kagaya ng face mask, sunglasses, ganyan, tanggalin nyo po lahat. So make sure po kung sa inyo yung account, kayo yung magte-take ng selfie kasi sa inyo naka-register yung GCash account. At kung ready na kayo, i-click nyo na po ang next dito sa baba. So make sure po naka-ready na kayo tapos ipasok nyo na lang po yung mukha ninyo dyan sa bilog at may nakalagay naman sa taas na blink your eyes. So pag ready na kayo, i-blink nyo na lang po ang inyong mga mata. After that, may makikita na kayong ganito. You have unregistered this phone. So hindi na naka-register yung cellphone na ginagamit ninyo ngayon at pwede na kayong mag-register ng inyong GCash account sa bago ninyong cellphone. Yes po, pwede na kayong mag-register doon sa inyong bagong cellphone kasi wala nang cellphone na naka-register sa inyong GCash account. Mga ilang minuto guys, makaka-receive kayo ng text na ganito na confirm na daw na unregister na yung model ng cellphone ninyo, tapos kung anong brand, tapos yung GCash number nandito din. At may nakalagay din sa baba na pwede mo nang i-register sa ibang cellphone yung GCash account ninyo. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin i-login yung GCash account natin sa ating bagong cellphone. So unang gagawin natin, i-open lang natin yung GCash na application sa ating bagong cellphone. At dito ilagay lang natin ang ating GCash account number. So pagkatapos nating malagay yung GCash account number natin, i-click lang natin ang next. At pagkatapos, pupunta tayo dito. So, nag-text daw sila ng OTP sa atin. So, ganito po yung OTP na marireceive natin. At pagkatapos, ilagay lang po natin dito. At pagkatapos, mapupunta tayo sa paglalagay ng PIN natin. Yung password natin na 4-digit, so ilalagay po natin dito. After that, mapupunta tayo sa account secure. So, dito, may makikita kayong ganito dito sa baba. Hanapin at i-click nyo na lang po itong yes, register this phone. So i-click nyo na lang po yan.
At pagkatapos, mapupunta tayo sa pag-take ulit ng selfie. So, dapat ready pa rin kayo guys. Nasa maliwanag kayong area at walang mga nakasagabal sa mukha ninyo kagaya ng sunglasses or mga face mask. So, kung ready na kayo, i-click nyo na po ang next. So, same pa rin yung process guys. May makikita kayong ganyan. Scan yung mukha ninyo. Pagkatapos may nakalagay na blink your eyes. So, automatic na pong mapupunta kayo dito. At pagkatapos may makikita kang ganito, congratulations, account secure ka na. So secure na daw yung account niyo at nakaregister na yung bagong cellphone niyo. So nandito na po yung brand at kung anong model ng cellphone niyo. At kung anong petsa. Tapos i-click na natin tong go to dashboard para mapunta tayo sa ating GCash account. So ayun na nga guys, makakapasok na kayo ulit sa inyong GCash account na gamit na yung ibang cellphone. So ganun lang po kadali. At pagkatapos guys mga ilang minuto, may marireceive kayong text na kagaya nito. Congratulations, account secure ka na. At na-register na daw yung bagong cellphone ninyo, nandito na yung brand at yung model. Pagkatapos nandito yung GCash account number ninyo. So ganun lang po kadali guys kung paano i-transfer yung GCash account niyo sa bago ninyong cellphone, or kung may mga cellphone kayo na iba at doon na ninyo ilalagay yung GCash account ninyo, pwede po. So ganung paraan lang yung gagayahin ninyo. At by the way guys, sa mga gustong mag-loan dyan sa GCash, may video na po akong ginawa dyan kung paano mag-apply ng G-loan sa inyong GCash account. At sa mga gusto namang gumamit ng G-Games or mag-apply ng G-Games, may video na rin po ako kung paano mag-apply ng G-Games sa inyong GCash account at kung paano gamitin ang G-Games sa inyong GCash account. So, pwede ko pong ilagay sa description box ng aking mga video yung G-Loan at yung G-Games kung paano mag-apply, at meron din akong video kung paano magbayad sa G-Loan at kung paano magbayad sa G-Gives. At para naman po sa mga hindi pa fully verified na GCash account, may video na rin po akong ginawa kung paano ang tamang paraan para maging fully verified yung inyong GCash account. At kung ano-ano yung mga IDs na dapat gamitin para ma-fully verified ang inyong GCash account. At baka next video ko guys, gagawa ako ng video kung paano palalakin yung credit score ng aking GCash account. At try ko rin gumawa kung paano maging pera yung G-Gives natin, or yung paano gamitin ng tama ang ating G-Gives. Kasi marami pong may G-Gives na pero hindi nila alam kung paano gamitin, saan gagamitin, at kailan dapat gamitin yung G-Gives. Kaya gagawa ako ng video kung paano gamitin ng tama ang G-Gives.